I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos, updates. So yan, mayroong pinost ang ICC mga kababayan tungkol dito kay dating Pangulong Digong. Ano ba ang sinabi dito? Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Magandang gabi, hapon, gabi man o araw. Shoutout po sa inyong lahat mga beswa. Kumusta po? January 6, 2026. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin ang sinabi po ng News 5, di pinayagang ma-access ang communication ng ICC Registry Medical Expert. Diba? Kasi pag pinayagan nila, baka mamaya may mikos-mikos na naman. Itong yung kampo ni Duterte, walang katigil-tigil talaga. Gagawa at gagawa sila ng paraan, para nang sa ganun makakuha sila ng agreement. Ibig sabihin para nang sa ganun nagbabaka sakali sila, baka sakaling mapayagan sila ng ICC. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court, which is ang ICC, pre-trial chamber ay ang request ng kampo ni Duterte. Ayan mga kababayan. Sabi dito, hindi pinagbigyan ng International Criminal Court, which is ang ICC, pre-trial chamber ay ang request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makuha ang communication sa pagitan ng registry at medical expert na sumuri sa kanyang fitness to stand trial. Ayan na naman yung mga ganyang klaseng paraan 'di ba? Bakit ayaw ba nila yung expert ng yung expert na doktor galing sa mismo ICC? Kasi mayroon ako nabasa mga kababayan na itong kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sinasabi kasi nila, hindi daw siya makapag-stand sa trial, ikaw nga sa witness stand, dahil nga doon sa kondisyon niya. Yun ang pong palabas Pero nung isinuri po siya ng mismong doktor, galing mismo sa Netherlands, which is ang ICC, yung doktor nila doon, na alam po natin very expert ang mga yan, hindi rin basta ang mga doktor dyan, talaga naman ang findings nila is fit, guys, very fit si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo sa stand trial. Biro nyo yun? Ngayon, ito panibago na naman ang request nila. Kung akong ICC, ayaw ko talaga pumayag kasi magkaroon na namang mikos-mikos, mamaya ang resulta na naman yung findings nila hindi siya fit sa trial, hindi kayo nalok. Ma-extend na naman yung araw ng kanyang yung araw ng paglilitis sa kanya, hindi kayo naloka mga beso. Ayan gustong ma-access ng defense team ang lahat ng komunikasyon, kabilang ang emails, letters at dash o notes. Ayan, sa telephone, conversation, maging ICC filings at medical records ni Duterte. Agay. Talaga naman itong kampo ni Digong, walang katigil-tigil. Pero sa isang 5 pahinang desisyon, iginiit ng pre-trial chamber ay na walang rason para i-disclose ang mga ito sa kampo ni Duterte. Talaga naman mas magaling pa kayo talaga. Ibahin nyo po ang ICC. Iba ang Pilipinas. Di ba? Biro nyo yon. Iba ang Pilipinas, iba ang ICC. Pero sa isang sabi po dito, for the purpose, sabi, for the purposes of its observation, the defense has before it all the necessary information. Bahagi na desisyon ni presiding Judge Julia Antonella Mutok
Oh, ngayon, di nagkandamutok-mutok kayo sa desisyon ni Madam Julia. Ha? Na-reject kayo mga beswa. Eka nga, na-reject ang defense team ni Digong. Oh, hindi pinayagan ng ICC. OM goes. Oh, di ba? Ano yung sinasabi natin eh. Duterte bid na ma-access ang export communication di pinayagan ng ICC. Hindi nyo kayang utuin ng international court, mga beswa. Ngayon, reject na naman. Ay, wala naman sakit yan si Digong, oy. Paano magkasakit yan? Ang ganda-ganda nga ng hinigaan niya doon eh. Ay, ang kanyang room, ang kanyang kwarto, mas magandang ang kwarto niya kaysa kwarto ko eh. Bahay, yung inupahan ko dito eh, tumutulo. Sus, Maria Joseph. Oh, mas maganda naman na doon siya. Di ba? At least maliwalas ang kanyang pag-iisip doon. Oh, walang mga naririnig. Di ba? Sabi guys ni Attorney Conte. May sinabi si Attorney Conte. Makakalabas lang ito si Digong kung mag-resign si Sara sa pagka-vice presidente. O, research nyo po yan. Totoo yun. O, tika nga, research natin. Ano? Sinabi ni Attorney Conte, mga kababayan. O, 'di ba? Hindi natin alam kung bakit po nasabi niya po ito, ano. Pero para kumpleto detalyado, basahin ko po sa inyo. Kasi yan po ang inaasam-asam ng mga DDS makalaya si Digong. Pero dahil sa sinabi ni Attorney Conte, talaga namang medyo mabigat ito, mga bes. Sabi dito para marinig nyo, sinabi niya. Sabi dito sa huli, 5 days ago, Attorney Conte, pagbibitiw ni BP Sara at mga kalyado susi sa pansamantalang paglaya ni PARD. Ooh. 'Di ba? Sa tingin niyo mga kababayan, tama bang sinabi ni Attorney Conte? Hindi natin alam, guys. Hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo political analyst, pero dahil po siya po ay abogado, posible. Imuningkahan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na ang pagbibitiw sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte at ng lahat ng kanilang kaalyado ay maaaring maging daan para sa interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Conte, kung magbibitiw ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado, maipikikita nito na international court, which is ang ICC, na wala na silang sapat na kapangyarihan o aktibong koneksyon upang makapanghimasok sa kaso. Agay, maaring umano maging basihan ito upang sabihin hindi na flight risk o banta ang dating Pangulo kung itatwa rin siya ng kanyang mga maimpluwensyang kaibigan gaya ni ng Pangulo ng China. Yes. 'Di ba? Itatwa, ibig sabihin pag pag kumalas, parang yung ibang words na Tagalog, itatwa ba? Parang bumitaw o mag-aklas, no? Na mag-withdraw ng suporta laban sa dating Pangulo. Ayun ang ibig sabihin ng itatwa, di ba? Correct me if I'm wrong, guys, ha? Ang ideyang ito ay nakadepende sa pagpapakita na wala na silang kapangyarihan sa gobyerno na maaring magpahina sa argumento na gagamitin nila ang posisyon para harangin ang hustisya. Tama. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng Duterte in power, maybe it could have an effect saying na hindi na active yung network niya. Paliwanag ni Conte. Agay. Siyempre, abogado siya, guys. Medyo posible. Yes. Pag-alis ni BP Sara at ng kanyang mga kaalyado, posibleng maging daan sa paglaya ni PARD ayon kay Attorney Conte. Oh. 'Di ba, mga kababayan? Well, sa akin naman, kung yun ang tanging paraan, hindi mag-resign na lang si Sara Duterte. Pero, para sa akin naman, hindi naman ako lawyer, pero kahit siguro, guys, na, mag-resign ng buong power na yan, kahit si Sara mag-resign, mayroon pa rin yan, mga koneksyon nila, yung mga pailalim, pero hindi natin alam kung sino. 'Di ba? Oh. Well, I think, ang Duterte naman, hindi naman sila kilala. Sa Davao lang naman sila, 'di ba? Pero entire Philippines hindi sa kilala. Pero nung
Yan, nung naging Pangulo si Digong, ngayon, unti-unti silang nakilala, di ba? Oh, at nakilala sila sa kanilang mga hindi magandang nagawa sa bayan. Lalo na po ang EJK, medyo kasaysayan po yun eh. Oh, at siyempre kasaysayan, yung nangyari kay Digong, nakulong siya, why? Kasi crimes against humanity, di ba? Oh, yun. Oh, history po yan. At hindi natin makakalimutan, for the first time in the history of the Philippines, di ba? Ng Pilipinas, ika nga, na isang pangulo ng Pilipinas na nakulong sa ibang bansa na walang iba kundi ang dating Pangulong Digong. Oh, kaninong administrasyon? Sino nagpakulong? Siyempre ang taong bayan. Natural. Alangan na naman sasabihin nyo si BBBM. Bakit? Siyempre, ang taong bayan din ang nagsampa ng kaso. Yung mga pamilya ng mga nabiktima, of course, sinama nila ni dating Senator Trillanes. Oh, di ba? Napakaswerte nga natin, guys eh. Bakit? Si Pangulong Marcos Jr. ang naging pangulo. Why? Kung Duterte ang uling naging pangulo, ay malabong mangyari na makulong si Digong. Hindi mangyari 'yon. Baka nga mas talamak pa ang illegal na gambling dito sa Pilipinas. If Duterte uli ang namuno, sumunod kay Digong. Wala na, kawawang Pilipinas. Baka pumapangalawa na tayo sa Mexico. Na may cartel na dito na pumapasok. Actually, may cartel na yata dito eh. Oh, di ba? Swerte natin dahil si PBBM ang naging pangulo. Dahil kung hindi, ewan ko kung saan tayo pupulutin. Baka karamihan sa atin puro bangag na. 'Di ba? Wala talamak yung illegal na kontrabando na pumapasok sa bansa. Ngayon pa lang sa pamanahon ni Pangulong Marcos Jr. Sangkaterba. So ibig sabihin nag-ooperate pa sila talaga noon panahon na 'yun. Nang palihim. 'Di ba? Si PBBM walang sinasanto, nakulong si Digong under sa Marcos administration. Di ba? Kaya galit na galit ng mga DDS eh. Si Kibuloy nakulong. Di ba? Kahit alam mo naman grabe yung kaso niya eh. Human trafficking kamo, kung ano-anong ayun nako. Hindi nakulong sa panahon ni Digong kasi best friend. Pero kay BBBM, walang sinasanto, mga best. Si Tebes, alam natin eh, yan eh. Isang lobo din yan eh, tingnan nyo, di kulong. So yun mga kababayan, rejected ang kanyang hiniling. At kung gustong maging malaya, huwag samantala, ay di mag-resign. Si Sara Duterte, dapat resign now na. Wala naman siya nagawa sa bayan, tamad, lakwatsera, di ba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye bye mga and baboons. God bless Philippines.